At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Kaluluwang Ligaw, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Napansin ng Profesor de Susi na parang natutulala siya. Pero hindi alam ng Profesor na may nakita ang pangatlong mata ni Susi na kaluluwa ng isang babae. At parang gustong sakalin ang Profesor. Hindi nagtagal ay naglaho rin sa paningin niya. Kinabukasan, kinausap ng Profesor si Cecil at tinanong kung wala siyang napapansin sa kaibigan nilang si Susi. Pero talagang wala pa naman silang napapansin na kakaibang kilos niya. Dumating ang pagsusulit. Nanguna na naman si Susi. Maraming humaga sa katalinuhan niya. Pero habang pinupuri siya, ay nagpakita na naman sa kanya ang kaluluwa ng isang babae. Isang araw, habang nag-uusap ang Profesor at si Cecil, ay humahangos na dumating si Erwin at sinabi sa kanila ang pagkamatay ng isang babae na nanguna rin sa pagsusulit. Kung ganun, wala kang ibang napapansin sa kanya, kundi yung pagkatulala niya kung minsan. Opo, sir. Pero talagang matalino siya. Siya na naman pala ang nag-top sa midterm exam. At siya na naman ang nag-top 1 sa final exam. Oo, matalino talaga si Susi. Kaya lang bakit ganun siya? May problema kaya sa pamilya? Palagay ko, wala naman siguro, sir. Sir Eric, Cecil, may masamang balita. Ha? Anong sinasabi mong masamang balita, Erwin? Gan. Yung top 5 sa first year sa kurso ninyo, Cecil, natagpang patay doon sa palikuran ng mga babae. Ano? Ano? Paanong namatay? Sir, parang pinatay sa saksak eh. Naliligo sa sariling dugo. Ano? Diyos ko, sinong pumatay sa kanya? Sino? Wala pong lumalabas na saksi sa pangyayari, sir. Pero tumatawag lang po sila ng pulis para mag-imbestiga. May gumalaw na ba sa bangkay niya? Wala pa po, sir. Hindi po pinagagalaw ni Dr. Sarmiento ang din natin. Gusto kong makita ang biktima. Halika, Erwin, samahan mo ko. Mayon ka na dito, Cecil. Baka hindi mo kayang tignan ang bangkay ng biktima. Lola, alam nyo, may namatay po sa aming paaralan. Ano? Bakit? Anong dahilan ng pagkamatay niya? May sakit ba siya? Wala po, Lola. Basta nakita na lamang siyang nakabulagta sa may palikuran ng mga babae. Ano? Ay kung ganon, pinatay siya. Pero sinong pumatay? Wala pa nga pong nakukuhang lead ang mga pulis kung sinong pumatay. Ay nako, nakakatakot naman pala sa paaralan ninyo. Sana mahuli na ang kriminal. Kawawa naman siya. Alam niyo, Lola, matalino rin yung pinatay. Pang-5 siya sa top 10. Ah, ganun ba? Eh naku, mag-ingat ka, apo, ha? Kung pupunta ka sa palikuran, magsama ka ng kaibigan mo. Opo, Lola. Hayaan po ninyo. May kaibigan din akong lalaki. Sila ang magbabantay sa labas ng CR. Eh, kawawa naman ang biktima.
Sana wala nang susunod sa kanya. Sana nga po. Dahil kung may susunod pa, baka mawawalan na ng mag-aaral ang paaralang yun. Cecil, nasaan si Susie? Bakit hindi ko siya nakita? Nandun lang sa room namin. Kausap si Sir Eric. Cecil, kagaon din pumasok ngayon eh. Lilima lang kami sa klase namin kanina. Buti pa kayo, 5. Kami, 3 lang kami nila Susie. Tapos yung isang kaklase namin, maagang umuwi. Dahil gusto sanang mag-CR eh. Takot siya, kaya umuwi na lang sa kanila. Kaya kaming 2 lang ni Susie ang naiwan. Paano? Maraming natakot eh. Kaya hanggat hindi pa nahuhuli ng pulis ang kriminal, mawawala ng mag-aaral ang paaralang ito. Sa palagay mo, sino kaya ang pumatay sa biktima? Hindi ko rin alam eh. Wala rin akong mabanghin na lang dahil mabait naman yung namatay. Palakaibigan din siya. Maganda rin siya. Hindi kaya may binastod siyang manliligaw niya at hindi matanggap at nagalit kaya siya pinatay? Maaring gano'n na nga pero hintayin pa nating matapos ang investigasyon ng mga pulis. Magandang araw po sa inyo, sir. Magandang araw po, sir. Magandang araw naman sa inyo. Sino po sila at anong ipaglilingkod ko po sa inyo? Kami po ang mga magulang ni Susie Rosario. May pinadala kayong sulat para sa amin at gusto ninyo lang kaming makausap. Oo. Kayo palang mga magulang niya. Maupo po kayo. Dahil may mga bagay lamang akong itatanong sa inyo tungkol sa inyong anak. Sir, bakit? May nagawa bang kasalanan ng aming anak? Wala naman po. Nais ko lang sabihin sa inyo ang napupunan ko sa kanya. May napupuna kayo sa aming anak, sir. Naku, ano po yun? Palagi ko po kasing napapansin na parang may nakikita siya na hindi nakikita ng iba. Sir? Huwag niyo po sanang masamain ang itatanong ko sa inyo. Sana po ay maintindihan ninyo ako. Sige lang po, sir. Ano pong itatanong ninyo sa amin? Hindi kaya may pinagdaraanan ang inyong anak? Wala naman po, sir. Batilo po ang aming anak. Opo, sir. Wala po siyang record sa anumang ospital ng pag-iisip. Wala po talaga. Ganun po ba? Yun lang pong itatanong ko po sa inyo. Dahil sa napapansin ko sa mga ikinikilos niya. Maraming salamat po dahil pinaunlakan ninyo ang aking hiling na makausap kayo. Maraming salamat din po sa inyo, sir. Sige po. Alis na po kami. Ano? Yan ang dahilan kaya kayo inimbitahan na pumunta sa paaralan ni Susie? Opo, inay. Palagay ko, nahahalata nilang may nakikita siya na hindi nila nakikita. Tama yung sinabi mo, Rita. Pero kailangang ilihim ang ganung kalagayan niya. Baka kung malaman nilang may third eye siya, matakot na ang mga kaibigan niya at lalayuan siya ng mga mag-aaral doon. Opo, inay. Yan din ang pinangangambahan ko.
Kaya hindi namin sinabi sa professor niya na nag-anyaya sa amin ang tunay na kalagayan ni Susie. Pinaghihinalaan siya kasi na baka raw may pinagdadaanan. Pero sabi naman ni David, wala. Palagay nyo, naniwala naman kaya ang profesor niya sa sinabi ni David? Hindi ko alam, Inay. Basta yun ang sinabi namin sa professor niya. Di nga lang namin alam kung maniwala siya o hindi. Kailangang mailihim natin sa kanila ang tunay na kalagayan ng apo ko. Kundi, maaapektuhan ang paaralan at baka hindi na nila tanggapin doon. Kaya gagawa tayo ng paraan para hindi nila mahalata ang pagkakaroon niya ng third eye. Anong paraan yun, Inay? Bukas, maaga tayong gigising at magsimba at ipabasbasan natin siya sa pare. Sa palagay nyo, makakabuti kaya sa kanya ang gagawin nating yan? Bakit hindi? Kailangang mabasbasan siya para lumayo sa kanya ang masamang espiritu. Hindi na naman ako makatulog. Parang may mga matang nakamasid sa akin. May sakit na kaya ako. Kailangan magpatingin na ako sa doktor. Ano kaya ang nangyayaring ito sa akin? Lagi na lang ganito ang nararamdaman ko tuwing gabi. Sir Eric! Sir Eric! May naririnig akong boses na parang tinatawag ang pangalan ko. Hindi. Talagang may sakit na ako. Gawa siguro ito ng pag-iisip ko ng kung ano-ano na itinuturo ko sa mga estudyante ko. Buti pa, iinom na lang ako ng kaunting alak. Babangon ako at bubuksan ko yung isang alak na regalo sa akin ng isa sa mga estudyante ko. Ang dilim dito. Isisindi ko ang ilaw. Ayaw umilaw. Bagong palit ang bilya nito. Bakit ako sumindi? Di bale. Kakapain ko na lang ang alak. Saan ko ba nilagay yun? Ang dilim talaga dito. Ito. Nakakapa ko na ang cabinet na pinaglagyan ko. Sir Eric! Nandito na ako sa simbahan. Magpapabasbas ako sa pare. Sabi ng doktor, wala naman daw siyang makita ang sakit ko. Normal naman daw ako. Pero bakit ganun? May naririnig akong tinig ng isang babae. Hayon si padre. Magpapabasbas ako sa kanya. Sasalubungin ko na. Magandang araw po sa inyo, padre. Magandang araw naman din sa iyo, iyo. At kawan ka ng Panginoon. Padre, magpapabasbas po sana ako sa inyo. Sige. Imuko ka at dami ng presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng... Ika. Bakit po, padre? Anong tinitignan ninyo? Nasaan yung kasama mong babae? Saan nagpunta? Bakit parang biglang naglahong parang bula? Ha? Padre, wala po akong kasamang nagpunta rito. Baka namalikmata lang po kayo. Hindi. Talagang may nakita akong kasama kang lumapit sa akin eh. Pero bigla siyang nawala. Ano? Diyos ko. Padre,
basbasan niyo na po ako. Baka kung ano pa ang mangyari sa akin. Susi, kukunti na tayong pumapasok sa klase. Yung iba, plano raw nilang lumipat sa ibang paaralan dahil natatakot na raw sila dito. Ganun ba? Bakit kasi hindi nila huliin kaagad ang salarin na pumatay kay Mercedes Albior, yung top 5 sa exam? Pero hanggang ngayon, wala pang lead ang mga otoridad kung sinong pumatay sa kanya. Kaya hindi rin natin masisisi ang mga mag-aral na natatakot ng pumasok. Sana mahuli na nila ang salarin. Kawawan naman si Marimar. Masyadong brutal ang pagpatay sa kanya. Oo nga eh. At anong motibo niya? Bakit niya pinatay si Marimar? Wala tayong alam kung ano ang dahilan. Kaya mag-ingat lang tayo. Kailangan huwag magpunta sa CR na nag-iisa. Kailangan may kasama para hindi basta-basta maistagawan ng kriminal ang gustong gawin. Mag-iisip siya dahil may kasama ka. Ay, nako. Buti pa. Halika na. Pumasok na tayo sa room natin. Baka nandun na si Sir Eric at naghihintay na sa atin. O sige, halika na, Cecil. Cecil, nasaan ba si Susi? Bakit hindi mo kasama? Di pa lumabas. Nandun sa room namin. Naku, iniwan mo siyang mag-isa dun. Baka atakihin siya ng mamamatay tao dun. Halika na, tignan natin siya. Alam kong dahilan. Dahilan mo lang yan para makausap mo siya. Ano? Hindi. Talagang gusto ko lang siyang makitang ligtas lagi. Halika na. Tingnan natin siya. Baka nandito lang yung mamamatay tao. Naghihintay lang ng magandang pagkakataon. Halika na. Tingnan natin siya. Erwin! Nakasarado ang pinto ng room namin! Oo nga. Pero nasaan si Susi? Nandyan ba siya sa loob? Oo! Iniwan ko siya dyan. Dahil ayaw umalis. Kaya iniwanan ko na siya. Susi! Susi, nandyan ka ba sa loob? Susi! Naku, Susi. Kinabahan kami ni Erwin kanina. Akala namin, sinalakay ka na ng mamamatay tao. Paglabas mo kanina, lumabas na rin ako dahil nagbayad ako ng tuition ko. Ganun ba? Ay, salamat naman. At walang masamang nangyari sa'yo. Alam mo, alalang-alala sa'yo si Erwin. Bakit naman siya mag-aalala sa akin? Alam mo na, type ka niya eh. Ano? Wala pa sa isipan ko ang bagay na yan, Cecil. Sabi ng lola ko, hindi raw ako magkikipag-boyfriend hanggat hindi pa ako natatapos sa pag-aaral. Cecil! Susi! Oh, Erwin, bakit anong nangyari sa'yo? May isa na namang biktima ng pagpatay. Yung top 4 sa exam. Nakahando sa din sa palikuran. Ano?
Sino kaya ang pumapaslang sa mga mag-aaral ng paaralang yun? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Kaluluwang Ligaw, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.